Pagkatapos tumungtong sa edad na 16, isang batang lalaki ang nagising sa mga supernatural na kapangyarihan at sinimulan habulan ng mga alien robot. Ngayon, recap natin ang kwento ng 2016 na pelikula na Max Steel. Matapos ang ilang paglilipat sa paglipas ng panahon, bumalik si Max sa bahay kung saan dating nanirahan ang kanyang mga magulang noong siya ay sanggol pa lamang. Habang ina-unpack ang mga kahon, nakita ni Max ang larawan ng kanyang yumaong ama na si Jim. At nang ilalagay na sana niya ito, napansin niya na may kakaibang nangyayari sa kanyang kamay. Nagdudulot ito ng distortion sa telebisyon. Dahil akala niya ay nag-hallucinate lang siya, naghilamos ang binatilyo at dumiretso na sa paaralan. Habang dumadaan, nadaanan niya ang lumang ENTEC laboratory, ang lugar kung saan nagtrabaho ang kanyang ama. Habang tinitingnan ang lugar, nakatanggap si Max ng mensahe mula sa kanyang ina. Ngunit nang kunin niya ang kanyang cellphone para tingnan ito, muling nagdulot ang kanyang mga kamay ng oscillations na nagpapatay sa device. Sigurado siyang nababaliw na siya, kaya agad siyang nagbisikleta papunta sa paaralan. Ngunit nang malapit na siya, hindi siya nakatingin sa daan at tumawid sa harap ng isang truck, kaya napilitan siyang tumalon at sumadsad sa bike rack. Nawalan siya ng malay sa loob ng ilang sandali. Pagkagising ni Max, nakita niya si Sofia na nakatayo sa harap niya, ang babaeng nagmamaneho ng truck. Matapos siguraduhin na ayos lang siya, inanyayahan siya nitong magkita pagkatapos ng klase at sinabing aayusin nito ang kanyang bisikleta, bago ito umalis upang sumama sa mga kaibigan. Pagkatapos gumaling, pumasok si Max sa paaralan at nakita ang isang dedication para sa kanyang ama sa hallway, na nagkukwento rin tungkol sa isang hurricane na naging sanhi ng aksidenteng kumitil kay Jim. Pagkatapos ng klase, nakaupo si Max sa isang bench nang dumating si Sofia at hiniling na ilagay niya ang bisikleta sa skip at dinala siya sa bahay nito upang ayusin ang gulong. Matapos maayos, umuwi si Max sakay ng bisikleta at nadatnan ang kanyang ina na si Molly na kausap si Dr. Miles, ang kasalukuyang direktor ng ENTEC at dating katrabaho ng kanyang ama. Matapos ang pagpapakilala, pinapasure ng ina si Max, at ginawa niya ito. Ngunit habang palabas siya ng banyo, muli niyang naramdaman ang epekto ng oscillation at nahilo siya. Kasabay nito, isang maliit na drone sa loob ng kulang pool ng ENTEC ang sinimulan magliwanag at maglabas ng waves ng touch and energy, na nakakuha ng atensyon ng mga scientist. Bigla, tumaas ang isang malaking kolum ng tubig at lumapit ang isang technician sa mga molecules. Ngunit bago pa niya mahawakan ito, na-activate ang emergency system, na nag-lockdown sa lugar at nagpadala ng security team. Ang drone ay nilangin ang mga guard papunta sa isang silid at nakapagpabagsak ng ilan sa kanila. Nakalabas ito sa containment chamber sa pamamagitan ng isang pinto, ngunit na-corner pa rin ito ng mga agents, kaya napilitan itong maghukay sa lupa upang makalampas at gumawa ng buta sa kisame para makatakas. Samantala, walang kaalam-alam si Max sa nangyayari sa ENTEC. Umupo siya sa hapagkainan, at kinuwento ng kanyang ina ang tungkol kay Miles, kabilang ang pagsisiwalat na naroon ito sa laboratorio noong araw ng aksidente. Nang matanggap ni Max ang balita, muling nagwala ang kanyang kapangyarihan at naputol ang kuryente sa buong bahay, kaya bumaba siya sa basement upang tingnan ang fuse sa power panel. Doon, nakita niya ang maraming hurricane survival guides na nakatago, pati na rin ang malaking imbakan ng pagkain at inumin, na lalo niyang ipinagtaka. Matapos maibalik ang kuryente, bumalik siya sa hapagkainan at nadatnan si Miles na nakikipagtalo sa kanyang ina. Nang mapansin ang presensya ni Max, tumigil ang dalawa. Ang direktor ng ENTEC ay umalis, ngunit bago siya umalis, iniwan niya ang kanyang business card para kontakan siya ni Max. Dahil sa kuryosidad tungkol sa kanyang ama, ginamit ni Max ang computer at sinimulan magsaliksik tungkol sa pangalan ni Miles. Nakita niya ang iba't ibang ulat at recordings tungkol sa aksidente, pati na rin ang impormasyon na isang biglaang tornado ang sumira sa ENTEC laboratory. Habang natutuklasan ito, muling nag-fluctuate ang kanyang kapangyarihan at sinimulan maglabas ang kanyang kamay ng isang uri ng liquid energy. Naguguluhan, lumabas siya at sinubukang subukan ang kanyang kapangyarihan, at napagtanto niyang para siyang isang human battery. Ngunit dahil hindi niya ito makontrol, nauwi ito sa pagsabog ng mga bagay sa paligid. Pagkatapos ng pagsubok, nakipag-date si Max kay Sofia sa isang restaurant. Ngunit habang kumakain, muling nawalan siya ng kontrol sa kanyang kapangyarihan. Nagkasakit siya, pansamantalang nawalan ng pandinig, at nawala ang kuryente sa buong lugar. Natakot, pumasok siya sa banyo upang subukang kumalma, at doon niya napansin na kumikinang ang kanyang buong katawan sa dilim. Upang hindi siya mahalata, tumakbo siya palabas at iniwan si Sofia sa restaurant. Nagbisikleta siya papunta sa gitna ng kagubatan, kung saan tuluyan siyang bumagsak at naglabas ng napakalaking burst ng energy. Biglang may lumitaw sa harap niya at nawalan siya ng malay. Pagkagising niya kinabukasan, nasa kanyang kama na siya. Nang tingnan niya ang kanyang damit, napansin niyang wasak na ito, kaya pumunta siya sa banyo na nalilito pa rin sa nangyari.
Lalo pa siyang naguluhan nang makita niyang may puting drone sa likuran niya. Natakot si Max at tumakbo sa kanyang kwarto, sinubukang i-lock ang pinto. Ngunit patuloy siyang hinahabol ng robot, kaya kinuha niya ang kanyang bat para ipagtanggol ang sarili. Naramdaman ng drone ang intensyon ng tao at sinabi sa kanya na manatiling kalmado. Ipinakilala nito ang sarili bilang Steel, isang alien life form na kumakain ng Tachan energy na inilalabas ni Max, at siya ang inatas ang pigilan si Max na bumagsak, tulad ng nangyari sa kagubatan. Akala ni Max ay wala itong katuturan at sinabi niya na nababaliw na siya, kaya tinanong niya kung saan ito nagmula. Sumagot si Steel na halos wala na itong maalala, ngunit alam nito na ang misyon nito ay protektahan si Max mula sa anumang panganib. Habang nag-uusap sila, pumasok si Molly sa kwarto, kaya agad na itinapon ni Max si Steel sa laundry basket para itago ito. Pagkaalis ng kanyang ina, napansin ng alien drone na unti-unting naiipon ang enerhiya sa dibdib ni Max, kaya kumapit ito sa kanya upang i-absorb ang sobrang enerhiya. Natakot si Max na baka malaman ng kanyang ina ang tungkol kay Steel, kaya dinala niya ito sa kagubatan upang mag-usap ng pribado. Ngunit habang nag-uusap sila, dalawang black SUV ang huminto sa kalsada at bumaba ang ilang armadong lalaki upang tugisin si Steel, kaya napilitan silang tumakas habang sila ay pinagbabaril. Sa gitna ng pagtakas, nagkaroon ng koneksyon si Max at ang processor ni Steel, at sabay nilang naranasan ang alaala ng araw na umalis si Jim, kung saan natuklasan nilang inatake siya ng mga Ultralinks. Hindi pa rin maunawaan ni Max kung bakit magkaugnay ang kanilang mga isipan, pero nagpasya siyang dalhin si Steel sa paaralan, iniisip na doon sila ligtas. Ngunit hindi mapakali si Steel at muntik nang ma-expose si Max ng ilang beses. Dahil hindi sigurado sa susunod na hakbang, dinala ni Max si Steel sa ilalim ng bleachers, at sabay nilang sinubukang kunin ang mga bagong alaala, pero wala silang nahanap. Hanggang sa makita ni Steel ang drawing ni Max tungkol sa lumang Entech laboratory. Nang malaman niya na inatake ang lugar ng mga Ultralinks, agad nagpasya si Max na pumasok sa restricted area ng lumang laboratorio ng kanyang ama. Habang papasok sila, muling nag-fluctuate ang kapangyarihan ni Max, ngunit na-stabilize siya ni Steel, at doon nila natuklasan ang tinatawag na turbo energy. Habang sinusubukan ang kanyang bagong kakayahan, napagtanto ni Max na mas mabilis at mas malakas na siya, kaya niyang bumutas ng konkretong haligi gamit lang ang suntok. Magkasama silang nagsanay buong hapon, hanggang sa sinubukan ni Max ang parkour sa ibabaw ng handrail, ngunit nadulas siya at nahulog mula sa mataas na lugar. Agad siyang nasagip ni Steel sa pamamagitan ng pag-transform ng katawan ni Max bilang armor. Naguguluhan si Max at tinanong kung ano ang nangyayari, at sinabi ni Steel na kapag nag-harmonize ang kanilang enerhiya, nagiging ganitong proteksyon ito. Sa loob ng armor, na-access ni Max ang isa pang bahagi ng alaala ni Steel, kung saan nakita niya ang sandali ng pag-atake ng Ultralink sa laboratorio ng kanyang ama, at natuklasan niyang nandoon ang artificial intelligence drone noong nangyari ang lahat. Tinanong ni Max kung paano niya nakilala ang kanyang ama, ngunit sinabi ni Steel na hindi niya maalala. Gayunpaman, may kilala si Max na maaaring may sagot, si Miles, kaya nagpasya siyang kontakan ito. Umuwi si Max at nakita niya ang card na may bagong address ni Miles sa refrigerator. Habang nagbibisikleta papunta roon, nagkwento pa si Max tungkol sa mga alaala ni Steel, at sinabi ng alien robot na ang mga Ultralinks ay kayang manipulahin ang mga elemento, kaya nilang kontrolin ang hangin upang lumikha ng bagyo, tulad ng bagyong kumitil kay Jim. Dahil sa pag-uusap, na-distract si Max at muntik na naman siyang mabangga ni Sofia, na huminto upang pag-alitan siya. Habang sinusubukan niyang magpaliwanag, binalaan siya ni Steel na may sumusunod sa kanila, kaya mabilis na nagbisikleta si Max papasok sa isang eskinita upang magtago, iniwan si Sofia sa lugar. Iminungkahi ni Steel na gamitin nila ang armor, ngunit tumanggi si Max at sinabing maghihiwalay sila upang makatakas sa mga humahabol at makarating sa Entech. Kahit alam nilang delikado ito, pumayag si Steel at ginulo ang sasakyan ng mga humahabol sa pamamagitan ng pagbutas ng mga gulong nito. Sa kabilang banda, lumabas si Max sa eskinita at muling nakasalubong si Sofia, na nagrereklamo na lagi siyang umaalis sa gitna ng usapan. Habang sinusubukan niyang magpaliwanag, napansin niya ang SUV sa likuran nila, kaya imbes na magpaliwanag pa ay humingi na lang siya ng sakay. Pumayag si Sofia, kaya isinakay ni Max ang kanyang bisikleta at nagmaneho sila papuntang Entech. Sa loob ng gusali, sinalubong sila ni Miles at ipinakita ang pasilidad habang ikinukwento ang dating trabaho nila ni Jim. Para malaman pa ang katotohanan, hiniling ni Max na mag-usap sila ng pribado at tinanong kung paano nangyari ang aksidente.
Sinabi ni Miles na pagdating niya sa laboratorio, wasak na ang buong lugar. Ipinakita niya ang isang miniature energy core at sinabi na ito ang proyekto ng buhay ni Jim, isang prototype na kayang kumuha ng kahit anong uri ng enerhiya matapos ang maraming taon ng trabaho. Ayon kay Miles, naging obsesado si Jim sa core kaya may ilang safety steps siyang nalaktawan, kaya siya ang sinisisi sa nangyaring aksidente. Nagulat si Max sa narinig, at muling nagmanifest ang kanyang kapangyarihan, na agad namang naabsorb ng miniature core, ngunit hindi ito pinansin ni Miles. Nang makita ni Sofia na hindi okay si Max, pumasok siya upang tumulong, at nagpasya si Max na umalis na lang, iniwan silang dalawa. Habang tumatakbo si Max sa tabi ng train tracks, nakaranas siya ng ilang flash ng alaala at biglang nahilo. Napagtanto niya na may paparating na malaking gale, at alam niyang ito ay isang Ultralink, kaya nagtago siya sa loob ng mga concrete rollers. Pagkalipas ng ilang segundo, biglang tumigil ang hangin, at nakarinig siya ng busina ng sasakyan. Nakita niya ang isang babae na na-stop ang kotse sa mismong riles ng tren, at kaunti na lang ay mababangga na siya. Nag-concentrate si Max at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang paandarin muli ang sasakyan, kaya nakaligtas ang babae. Ngunit nanatili pa rin ang Ultralink sa kanyang likuran, at sinimulan mag-anyong isang malakas na bagyo na may kasamang unos. Mula sa ilang metro lamang ang layo, tumakbo si Max papunta sa isang cabin at nakahanap ng pansamantalang masisilungan hanggang sa tila hamina ang bagyo. Ngunit sa mismong sandali na akala niyang ligtas na siya, muling lumitaw ang tornado diretso sa ibabaw niya, ganap na winawasak ang lugar at iniiwan siyang walang proteksyon. Biglang nagpakita ang Ultralink sa loob ng malakas na gale at iniunat ang dambuhalang braso nito upang hulihin si Max. Ngunit sa huling segundo, dumating si Steel at nag-transform bilang armor upang protektahan si Max, sinalo ang bahagi ng impact kasama niya. Matapos ang pag-atake, naghiwalay ang kanilang synchronization at napilitan silang tumakbo para sa kanilang buhay, nagtago sa likod ng bakod. Sinubukan ni Max gamitin ang kanyang kapangyarihan para pigilan ang bagyo, ngunit ang nagawa lang niya ay sirain ang ilaw sa riles ng tren. Sa oras na iyon, muling lumapit ang Ultralink at sinubukang mawila si Max sa ikalawang pagkakataon, kaya napilitan siyang kumapit ng mahigpit sa bakod habang halos lamunin na siya ng hangin. Biglang lumipad si Steel patungo sa kanya at muling binuo ang armor upang protektahan siya, kaya napigilan siyang masipsip ng bagyo at tuluyang natigil ang gale. Nang mawala ang unos, nakita ni Steel na exposed ang kalaban at sinabi kay Max na ito na ang pagkakataon upang tapusin ito. Ginawa nga ito ni Max, nagpaputok siya ng isang malakas na energy blast na agad na sumira sa Ultralink. Habang sinusubukan ni Max intindihin ang nangyari, bumagsak ang kalaban sa harap niya at napansin niyang pareho ang itsura nito kay Steel. Dahil dito, nagbalik ang mga alaala na nagpakita na si Steel pala ay nagbetray kay Jim at binago ang energy core, na naging dahilan ng pag-disintegrate ng kanyang ama. Galit na galit si Max sa natuklasan niya, inakusahan niya si Steel na traidor at hindi na nakinig sa kahit anong paliwanag nito. Iniwan niya si Steel at tumakbo palayo, nag-iisa. Dahil sa takot at gulo ng isip, umuwi si Max ngunit nakita niya ang ilang armadong lalaki sa hallway, kaya inakala niyang nahuli si Molly. Habang nagtatago siya sa kakahuyan, nakita siya ng mga sundalo at hinabol siya, kaya muli siyang tumakas ng walang direksyon. Dumiretso siya kay Sofia at sinabi na ipapaliwanag niya ang lahat, pero kailangan muna niya ang kanyang truck at cellphone. Gamit ang telepono, tinawagan ni Max si Miles at sinabi na dinukot ang kanyang ina. Sinabi ni Miles na ganito rin ang nangyari noon kay Jim, at malamang dinala si Molly sa lumang Entech lab, ngunit binalaan niya si Max na patibong ito. Gayunpaman, hindi nakinig si Max at diretsyong pumunta roon. Habang nasa daan, muling lumalakas ang pagbabago ng kanyang kapangyarihan hanggang sa pumutok ang mga ilaw sa kalsada at huminto ang kanyang truck. Dahil naiwan ang bisikleta niya sa basurahan, nagbisikleta si Max papunta sa abandonadong laboratorio at sinimulan hanapin ang kanyang ina. Samantala, tinawagan ni Sofia si Molly upang alamin ang sitwasyon. Sinabi ni Molly na wala si Max sa bahay at tinanong kung alam niya kung nasaan ito. Sagot ni Sofia, naging kakaiba na raw si Max mula nang makilala si Miles. Pagkatapos ng tawag, tinanong ni Molly ang Entech soldiers kung inutusan ba sila ni Miles na patayin si Steel. Nang makumpirma niya ito, napagtanto niya na traidor si Miles, at bilang major shareholder ng Entech, inutusan niya silang sundin siya at habulan ang kanyang anak. Hindi alam ni Max ang nangyayari, patuloy siyang naghahanap hanggang sa marating niya ang laboratorio ng kanyang ama. Doon, natuklasan niyang may nagmomonitor ng kanyang vital signs. Habang ini-inspection ang lugar, nakita niya ang life-size energy core at napagtanto niyang si Steel ay nakakulong doon, ngunit hindi niya ito maabot dahil sa proteksyon nito.
biglang bumalik ang isa pang bahagi ng alaala ni Max, kung saan nakita niya na sina Jim at Steel ay pumasok sa Energy Core para mag-charge ng sandata laban sa Ultralinks. Ngunit sa halip na gamitin ito ng tama, sinamantala ni Miles ang pagkakataon para sabotahehin ang defense system ng gusali, kaya nakapasok ang mga kalaban. Sa loob ng laboratorio, inilagay ni Miles si Steel sa loob ng core at inakusahan siyang traidor, habang sinisimulan ang pag-absorb ng enerhiya. Determinado si Jim na pigilan siya, kaya nagdesisyon siyang i-overload ang sistema. Bago gawin ito, sinabi niya kay Steel na pumasok sa hibernation mode upang mabuhay, at hiniling na hanapin si Max at protektahan ito sa hinaharap. Inalay ni Jim ang kanyang buong enerhiya para sirain ang core. Bumalik si Max sa kasalukuyan at agad na hinarap si Miles, ngunit dahil wala pa siyang karanasan, madali siyang natumba. Sinubukan niyang lumaban gamit ang kapangyarihan, ngunit may armor si Miles na sumisipsip ng enerhiya, kaya hindi siya tinatablan. Sinabi ni Miles na gagamitin niya si Max bilang source ng Tachan energy at inutusan siyang pumasok sa core. Tumanggi si Max at inakusahan siya ng pagtataksil sa kanyang ama, ngunit muli siyang natumba. Sinabi pa ni Miles na si Jim ay isang alien, at muling inutusan si Max na pumasok sa core. Pumasok si Max, ngunit ang intensyon niya ay magsanib muli kay Steel. Sa loob, humingi siya ng tawad kay Steel sa pagdududa niya, at sinimulan niyang i-overload ang core gamit ang Tachan energy. Habang nangyayari ito, nakakuha ng pagkakataon si Miles, ngunit sa halip na mapigilan si Max, nagtagumpay itong muling makipag-merge kay Steel at isuot ang armor nito, ngayon ay naka-activate ang turbo mode. Lumabas si Max mula sa core at hinarap si Miles ng buong lakas. Sa pagkakataong ito, pantay na ang laban nila, at nagpalitan sila ng matitinding suntok. Ngunit nakapag-absorb pa rin si Miles ng Tachan energy, kaya unti-unting nanghihina si Max. Ginamit nila ang Turbo Camouflage mode upang maging invisible, ngunit nakita pa rin ni Miles ang kanilang galaw sa tubig at nagawang tamaan sila, kaya muling nakakuha ng bentahe. Habang nakahiga si Max sa lupa, sinimulan i-drain ni Miles ang kanyang enerhiya hanggang sa unti-unting humiwalay si Max kay Steel. Ngunit sa huling sandali, dumating ang Entech soldiers at pinaputukan si Miles, binigyan si Max ng oras upang makapag-isip ng susunod na hakbang habang ginugulo nila ang kalaban. Gumawa ng plano si Max at naisip niya ang ideya na i-overload ang armor ng kalaban upang magdulot ng pagsabog tulad ng ginawa niya sa kagubatan. Upang maisakatuparan ito, lumapit sila kay Miles at hinayaan siyang ipasok ang kanyang claw sa armor ni Steel, na agad nag-activate ng turbo mode. Sa sandaling iyon, isang napakalaking dami ng Tachan energy ang kumalat, at nagsimulang bumagsak ang armor ni Miles. Sa wakas, nakuha ni Max ang eksaktong pagsabog na gusto niya, na tuluyang tumalo sa kalaban, kapalit ng malaking bahagi ng kanyang enerhiya. Ilang sandali matapos ang impact, nagising sina Max at Steel at agad na sinagip ng Entech soldiers. Sa kanilang pag-uwi, sa wakas ay nagdesisyon si Molly na sabihin ang buong katotohanan. Inilahad niya na matapos mamatay si Jim, lumipat-lipat siya ng iba't ibang lungsod upang itago si Max at ilayo sa mga Ultralink. Ngunit nang iminungkahi ni Miles na gamitin ang Entech system para protektahan si Max, bumalik siya at nakipag-ugnayan muli sa organisasyon. Dahil dito, muntik niyang maipahamak ang kanyang anak, ngunit sa huli ay nagtagumpay silang talunin si Miles. Gayunpaman, nananatiling malaya ang mga Ultralinks, at sa hinaharap, tiyak na muli nilang hahabulin si Max. Ngunit kasama si Steel at ang kanyang turbo mode, wala nang makakapidyo sa kanya. At dito nagtatapos ang pelikula. Ano sa tingin mo ang movie na ito? Maaari kang mag-iwan ng komento sa ibaba. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Natural Arellano, Nick Trupa Explore, Princess Fediego, Kahel Chua Jr., Rose Tulip, Rafi Desen, Cedric Perlawan from Bandukan Bacawa Council, Gab Gab from Bacolod, Joshua Dave Lapus from Kisolan Sumilaw, Renan Kang Serias from Mandag Davao City, Rogelio Pencil from Barangay Dangkol Balanga Bataan, at Rafi Tejero from Tandag City. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.